Ayan, so live na tayo. So, hello po sa lahat, pati sa kasama natin online. Hi Zoe! Si Zoe lang. Hi Zoe! Ate Arshan. Higa ka lang. Mainit dyan. Hindi. May aircon ka kasi. Sige. So, anyway, live na tayo, no? So, sa mga nanonood po, hello, good afternoon. Habang naghihintay kami, so mag-memorize muna, mag-recite muna tayo ng memory verse natin. So, kahapon, nakapag-recite si Tita Susan, and nakapag-recite na din ako. So, si Zoe, yan, memorize din yan. May memorize yan. Zoe, ready ba siya? May memorize din yan si Zoe. Pwede siya mag-recite, ate? Okay. Sige, Zoe, pakinggan ka namin, ha? Sige. Lakas mo. John 3:21. Lakas mo. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ang kanilang mga gawa. Ay Naaayon sa Diyos. Ephesians 6:1-2. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito'y unang utos na may pangako. Wow! Very good. Hindi ko memorize yung Ephesians, ha? Yay! Very good, Zoe. Ayan, no? Diba? Memorize ni Zoe, no? Diretso, no? Yay! Thank you, Zoe. So, ayan, sinimulan ni Zoe. Yung mga naman. Tayo naman, mga matatanders. Okay. Sige, may dinagdag po ako, no? May dinagdag din ako kanina, isa. Maganda na matandaan po natin. Yung bago. Sige, ikaw, Dad. Ikaw naman muna. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na iyong kaaway ay gumagala at umuungal na Ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. John 1:1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. 14. At naging tao ang salita na tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Yun lang. Meron pa isa, Dad. Romans 8:9. Hindi ko pa naalala. Sige, sino? Isa, ikaw. Ikaw na lang. Ikaw, ma'am. Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang espiritu ng Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Meron pa, teka lang. 1 Peter 5 verse 8. Magpakatino kayo. Magbantay kayo.
Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ganun. John 1, verse 1 and 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sa kanyang tanging. Biyaya, puspos biyaya. Okay. John 3:16. Ay, nubos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maliwanag na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Isa pa. Ano yan? 2 Timothy Verse. 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. First Peter ulit. Tapos na. Siren, tapusin mo na Sai, tapos bukas, Rodriguez naman bukas. Sige, Sai. 1 Peter 5:18. Ganda yan. Ay, 8. 8. Ganda yan. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Romans 8:9. Ngunit kayo hindi sa laman kundi nasa espiritu, yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. John 1:1 and 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa kanyang tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Lahat na. John 3:21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. John 3:16. Subalit, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay ng kanyang tanging anak, at sino mang Kung sa kanya sino may sa kanya. At sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Timothy 3:16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Okay. Alright. Sige po. So, bukas naman po yung iba, no? So, once again, hello po sa lahat. And, ayan. So, medyo kompleto na tayo. Alright. So, we praise God, no? Na bawat isa ay nakakarinig ng salita niya. At, ayun, maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. So, kahit po ito ay biyaya lamang po ng Panginoon. Yung pagbibigay niya ng puso
sa atin at kagustuhan na marinig ang kanyang salita, yun po ay kaloob ng Diyos, no? So, maraming salamat sa kanya. Purihin siya. At yun nga po din, no, yung pag-memorize natin ng salita. So, malaking tulong po iyon, lalo na 1 Peter 5:8. Maging paalala po yan sa bawat isa na ang dyablo na ating kaaway ay tulad ng isang leong gumagala at umuungal. So, yan po talaga lagi, no? Every moment po, no, ng ating pamumuhay. No, hindi ko lang alam anong Tagalog ng moment eh. Pag sinabi mo kasing moment po, 'di ba yung minuto 60 seconds, na? Yung isang segundo naman ilang millisecond 'yan. Pero moment po is yung yugto. Yeah, actually yugto din yung iniisip ko, Dad. Kaya lang parang alam niyo yun, yung bawat moment, no? Ito mismo yung every moment yan eh, no? Bawat oras. Yeah, oras kasi Dad eh, parang maka-quantify mo siya eh. 60 minutes, no? Pero moment kasi cannot be quantified. Ibig ko pong sabihin, wala siyang ito, moment na to. Di ba? Yung bawat buhay. Basta itong bawat paggalaw natin, bawat takbo ng oras, yan ay moment, no? So, tandaan po natin na ang kalaban, naghihintay lang po talaga yan. Anong hinihintay niya? Yung weakest moment natin, no? Yung weakest moment natin. At yun, kapag nakita niya na yun, lalapain ka na niyan. Ibig sabihin po, gagawa na yan ng mga panlilinlang niya, no? Mga paghatak niya or pag-entice. Ano ba yung entice? Yung sa Tagalog yan? Yung sa Tagalog yan, aakitin ka na, no? Aakitin ka na gumawa ng kasalanan. So, alam niya yung pattern din natin, no? Hindi niya nababasa ang ating isipan, pero masasabi natin sa katagal-tagal na ipinalagi ng dyablo, no, ng kalaban dito sa mundo. Basang-basa niya na, or marami na siyang experience na kapag nakita niya itong kilos natin, itong kahinaan mo, dito kanya titirahin at titirahin. So, yun po, mag-ingat po tayo. Kaya nga 'di ba sabi ni Pedro, magpakatino kayo. Magbantay kayo. Kasi every moment pwede talaga tayong tirahin ng kalaban. Kaya 'di ba, mapapansin nyo at 'di ba sa isang iglap lang ba, no? Sa isang iglap nakakaramdam na tayo ng parang nanghihina ka, nawawalan ka ng gana, or parang wala, parang ganun ba, no? Kasi hindi natin namalayan na pala tayo. Kumbaga na nakatapak na tayo ng trap, no? So always be careful mga kapatid, no? Yun, lagi niyo tandaan, 1 Peter 5:8. Magbantay kayo. Paano ba tayo magbabantay? Magpakatino tayo. Kasi pag hindi tayo nagpapakatino, hindi na tayo nagbabantay. Once hindi tayo nagpapakatino, ano bang ibig sabihin ng pagpapakatino? Ibig sabihin niya sumusunod, no? Nagpapasakop sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Once hindi na tayo sumunod, doon na yung time na binababa na natin yung guard natin. Wala na, hindi na tayo makapagbantay. Tuluyan na tayong nalilinlang. And then yun, manghihina. And ibabalik naman ng Panginoon. Pero again, lagi po nating tandaan na tayo po ay mamuhay na laging pinupuspos ng Espiritu Santo. Well, magiging review ko po yan para sa Sunday kasi ako po ay naghahanda na rin po para sa mensahe, para sa linggo. So, yun. Anyway, once again, good afternoon po. Welcome sa lahat. So, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Mateo. Nasa verse 22 na po tayo, no? Pero basahin natin ulit yung 21 kasi parte po yung 20 at 21 dito sa 22 at 23. So, basahin po natin yung verse 20. Okay? Simula tayo sa verse 20.
So, ayan, gusto ko marinig si Tita Che. Okay lang ba? Ikaw magbasa? 20 hanggang 23 po. Okay lang po? Kaya ba? Or medyo may ginagawa? Hindi, wala naman. Okay na, sige po. Ngayon, Matthew chapter 1 po. 20 hanggang 23 lang. 20, 21, 22, 23. Matthew 1. Matthew 1, 22 to 23. 20 to 23. Sige. Mateo 1, verse 20 to 23. Ngunit samantalang pinag-isipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang pinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ayan. Alright, salamat po Tita Cheno sa pagbabasa. So, salamat sa Panginoon sa salita niya. So, tayo po'y manalangin muna. Panginoon aming Diyos, tagapagligtas, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pinupuri ka po namin at kami po ay patuloy na nagagalak sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. Na pinagtitibay mo po kami, kami po ay itinatama mo din sa aming mga kahinaan sa pamagitan ng iyong salita, sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos upang turuan at upang paalalahanan kami na iyong mga iniligtas, kinawaan, kinahabagaan at inibig. At Lord, patuloy po kaming humihingi ng kaalaman, karunungan na nagmumula lamang sa iyo, na sa aming pagbabasa ay wala pong mga interpretasyon na manggagaling sa amin, kundi lahat po ay kung ano po ang iyong intensyon at kung ano po ang iyong sinasabi sa mga talata na aming binabasa. Salamat Panginoon sa paggabay mo sa amin at ikaw ang mabigyan lamang ng papuri sa lahat. At Panginoon, patuloy ko pong dinudulog sa iyo ang bawat isa. Salamat dahil ikaw ang bumuhay sa bawat isa at ikaw po din ang patuloy na nagtuturo at patuloy na nagpapalago sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay iyo pong gawa at ang lahat na ito ay para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan natin yung verse 22 kasi kahapon po natapos tayo sa 20 at 21. Sabi po dito sa 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, dito po sa 22, ito po ay parte na po ng isinulat ni Mateo, hindi na po yung sinabi ng anghel. Pero, ang binabanggit niya po dito na nangyari nga ang lahat ng ito is yung sinabi po ng anghel kay Jose sa 20 at 21. So balikan lang po natin. No? So sabi dito sa 20, inihayag ng Panginoon sa pamagitan ng anghel kay Jose na si Maria ay ipinaglilihi niya or yung pinagbubuntis ni Maria ay mula sa Espiritu Santo. At kung pagpapatuloy natin sa 21, ito ay lalaki dahil nga manganganak siya ng lalaki at binigay yung instruction na ang itatawag sa anak ay pangalan na Jesus dahil sabi dito siya ay
magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Well, true enough, ang pangalan po ng Panginoon ay mula po sa yung Jesus, no? Ay mula po sa Hebrew word na Yeshua, na ang ibig sabihin, ang Panginoon ang tagapagligtas. The Lord is salvation. So, itong sinabi dito ng anghel ay pinatotohanan naman ni Mateo kung saan sinabi niya, nangyari nga. No, nangyari nga. Ibig sabihin, tapos na. No, nangyari nga. Kasi nga, ito yung time na yung mga 12 disciples, Matthew is one of the 12 disciples na naka-witness, no? At isa sa mga witness. So sabi niya, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad. So ibig sabihin, yung sinabi po ng anghel kay Jose dito sa verse 20 at 21 ay, sabi ni Mateo sa 22, inihayag na or propesiya na ng inihayag na or propesiya na nagmumula sa Panginoon sa pamagitan ng propeta. Now, sino yung propeta na ito? Again, ibig sabihin, yung nangyari po na sinabi din ng anghel sa 20 at 21 ay propesiya. Okay? Propesiya. At ano yung propesiya na ito? No? At sino yung propeta na ito? Mababasa po natin iyan sa Isaiah chapter 7 verse 14. Kanina nag-aaral si Jamie patungkol dito sa Isaiah. Hindi na po ako nakapag-review. Actually, hindi na ako nagre-review sa Matthew. Kasi nung Monday pa lang po, natapos ko ng aralin itong part na ito. No? Matthew 1:13 hanggang 25. Tinapos ko na po ito nung Monday. Yes, kasi po ganito yung schedule ko mga kapatid. Bigyan ko lang po kayo ng idea para din sana isalin nyo ako sa mga prayers ninyo. Okay? Monday, tinatry ko pong tapusin na yung Bible study for the whole week para hindi ko na po yun isipin. And then Tuesday or Wednesday, inaaral ko na rin po yung Psalms, mga awit, kasi yun po yung i-discuss natin sa NPHP sa Sabado. Then Wednesday, kung matapos ako na maaga, kung Tuesday tapos ko na or hindi, basta Wednesday, Thursday at Friday at Saturday, ginugugol ko na po yan sa paghahanda para po sa Sunday. So, ganun po yung pag-aaral na ginagawa ko, yung BS natin, yung NPHP natin, pati po sa Sunday. Tapos, kasama pa dyan yung iba pang mga bagay na dapat din basahin. So, kaya hindi ko na na-review itong Matthew kasi kanina, although may oras ako, ginugol ko yung oras sa paghahanda para sa Sunday. So, pero yun nga, sabi ni Jamie kanina kasi inaaral niya ito, maganda na basahin yung Isaiah chapter 7 para mas magkaroon po tayo ng ideya patungkol dito sa propesiya, patungkol dito sa Birhen, patungkol dito kay Maria, patungkol dito kay Jesus, patungkol dito sa nangyari. So again, salin niyo po ako sa prayers nyo, lalo na sa pag-aaral, paghahanda, at yung pagsunod talaga, yung pamumuhay talaga ng mga inaaral natin sa salita. So, kung mababasa nyo po or makikinig po kayo sa mga Bible study natin, kung meron man po mga mabibigat na salita na nababanggit po doon, alalahanin niyo po na ako yung pinakaunang tinetest talaga na sundin din yung mga sinasabi. Okay? So, kung minsan po na nasasaktan kayo, nabibigatan dun sa mga challenges, no, na sinasabi, alalahanin niyo po, akong una po na nag-aano din nun. Ina-apply din talaga sa pamumuhay. No? Yun lang. Gusto ko lang po mabuksan yung mga mind niyo na hindi po tayo naglalaro lang, hindi po natin inaano lang yung salita. We are being very careful po talaga sa pag-aaral ng salita. So I would like to encourage also kayo, kung masasabi nyo man na busy tayo, may trabaho, may ganito ganyan, well, sana maging testimony din po sa inyo na hindi lang po ako nag-aaral but na nagtatrabaho din po ako. So I'm working like 6 to 7 hours din po a day. At yun, kumbaga ano lang din talaga. May mga
meron din po talagang trabaho. So siguro sa mga estudyante at sa mga magulang, yes, nagtatrabaho po tayo. Sa mga estudyante, nag-aaral po tayo. Pero again, meron din talagang oras, no, para sa salita ng Panginoon. Now, going back, siguro nararapat na basahin natin yung Isaiah. So magtulungan po tayo kasi again, hindi ko na na-review yung Isaiah. Hindi ko na siya nabasa. Ngayon lang din po talaga ako magbabasa sa magbabasa sa Isaiah. So Jamie, tulungan mo kami since ikaw yung medyo nakapagbigay talaga ng oras dito sa Isaiah. Kasi again po, bakit po sa Isaiah? Kasi sa verse 23, kung babasahin po natin, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Ito po ay binanggit po ni Isaiah. Mababasa natin ito sa Isaiah chapter 7, verse 14. Okay? At ang hinihanda ko lang yung verse 14. Pero again, sabi ni Ate Jamie kanina, maganda na basahin natin to give an idea. So, punta tayo sa Isaiah chapter 7. Basahin natin yung buong chapter ng 7. Sana maalala natin kung sino itong binabanggit dito kasi nadaanan na natin to, si Ahaz, no? Si King Ahaz. So, chapter 7, meron pong yan. Ewan ko kung babasahin natin yung hanggang 25. Kailangan ba, Jamie, hanggang 25? Or kahit hanggang 14 lang? Kahit 10 to 14. Kahit 10 to 14 lang. Sige. So yun, 10 to 14. Basahin natin yung 10 to 14. Okay, so ito po yung sabi, no? Would like to request someone na basahin. Tiarshan, kaya ba? Sige. 10 to 14. Isaiah 7, 10 to 14. At ang Panginoon ay muling nagsalita kay Ahaz na sinasabi, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Gawin mo itong kasinlalim ng Sheol o kasintaas ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi ako hihingi, nisusubukin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon, o sambahayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo ang pagurin ang mga tao, na inyong papagurin rin ang aking Diyos? Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Okay, thank you Ate Arshan. So yan, makikita po natin dito yung 14. Ito yung binasa natin sa Matthew chapter 1 verse 23. 'Di ba po? Okay? Narinig niyo po 'yon, 'di ba? Yun yung binasa natin sa verse 23, itong 14. Now, maganda na makita natin bakit ba sinabi iyon, no? Bakit ba 'yon sinabi? At I think magiging mabigat ito na ebidensya patungkol po sa virgin birth. Okay? Kasi nga 'di ba meron tayong parang issue dito, yung virgin birth. Totoo ba 'yan? No? Pero makita natin long before pa man nangyari, yung nangyari po kay Maria, ito po ay matagal na pong inihayag at propesya. So balikan natin sa verse 10. Ano pong sabi sa verse 10? At ang Panginoon ay muling nagsalita kay Ahaz. Now, merong tao, again, ganito po tayo mag-aaral. Pag may binabasa po tayo na verse, lahat po ng salita doon ay napaka-importante na ating maintindihan. Ngayon, may binanggit dito si Ahaz. Ngayon, do you remember, natatandaan niyo po ba na napag-aralan na natin ito si Ahaz, di ba? Hindi po yung sa Genesis 3 hindi po yung Ahaz doon sa Genesis 3. Okay? But ito po ay tao. Ito po ay isa sa mga hari ng Juda. Okay? Isa sa mga hari ng
Judah. So, may nakakatanda po ba about kay King Ahaz? Jamie, ikaw man. Si King Ahaz po, siya yung isa sa evil king ng Judah. Tapos yung time na po na to, parang sasakupin siya ng Syria. At nanghingi siya ng tulong dun sa, kung natatandaan niyo po dati na pinag-aralan natin, nanghingi po siya ng tulong dun sa mga Assyrians. Binigyan niya po ng mga gold yung mga Assyrians. Yung mga galing sa templo, binigay niya po dun sa mga Assyrians para tulungan po siya. Kasi nga, parang sasakupin po sila ng mga Syrians or mga taga-Damascus po. Tapos, yung sa una po nakalagay dito na makikita po dito na hindi nagtiwala si King Ahaz sa Panginoon. Kasi nga po, dito nanghingi ng kumbaga nagsabi ang Panginoon na manghingi siya ng sign po sa Panginoon para maligtas po yung lugar nila o yung Judah. Pero po hindi po siya naniwala because of his, kumbaga yung po niya, yung dito yung heart niya is stoned na po talaga, kumbaga. Siya din po yung kung natatandaan niya yung inano yung mga anak, yung Sinunog yung mga inoffer anak. sa Siya seeking Ahaz po. Yun. Tingnan niyo po na yung kagandahan kapag nagsusulat po tayo kapag nag-aaral. Ito na, nakita ko yung notes ko about kay Ahaz. Okay? Ito po yung notes ko kay Ahaz. Yes, si King Ahaz po ay isang hari ng Judah at hindi po siya sumunod sa Panginoon. So, one of the wicked king ng Judah. At yes, gaya nga po ng sinabi ni Jamie, siya po yung hari na nagsagawa ng pagsunog ng kanyang mga anak bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. By the way, mababasa natin ang story ni Ahaz sa 2 Chronicles chapter 28 at 2 Kings chapter 16. So you see, malaking tulong din talaga yung pagsusulat, no, pag-take notes. And then yun nga po, no, ito yung time na sasakupin sila ng Syria. Syria ba? Okay, sasakupin sila ng Assyria. Hindi ko nasulat kung anong bansa, basta may kaaway po sila. And then, ayun po, ang nangyari, humingi po ng tulong itong si King Ahaz sa Assyria. Okay, Assyria, ibang bansa naman. Yun nga, sinabi ni Jamie kanina na nagbigay siya ng mga gold na nanggagaling doon sa templo, ibinigay doon sa hari ng Assyria, na kung saan ang resulta po pala nun is sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan ng Assyria. So, sa time din ni King Ahaz, yung high priest or yung punong pari ay hindi rin po sumusunod sa Panginoon. So, ito pong nangyari dito na binabasa natin sa Isaiah 7, chapter 7 verse 10, ayon sa title pangalawang babala kay Ahaz. So ito pala ay babala ng Panginoon kay Ahaz, no? Sa babala, yun nga, kung hindi siya susunod. And then, kasama doon is yung palatandaan ng Emmanuel. Okay? Nakaka-follow po ba tayo? Okay? So, patuloy natin. So yan si Ahaz, no? And then verse 11, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Pero Jamie, tanong ko lang, hindi ko lang kasi nabasa pa buo. Bakit siya inaano ng Panginoon na this is Isaiah. Si Isaiah po kinakausap niya si Ahaz. At nire-relay, sinasabi ni Isaiah, propeta Isaiah, yung mensahe ng Panginoon. Ito yung sabi ni Isaiah kay King Ahaz. Sabi niya, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Ngayon gusto ko lang i-confirm, Jamie, bakit pinapahingi ng
palatandaan. Para saan? Anong para saan yung palatandaan? Na ano mo ba? Kasi kapag sinakop sila, kumbaga yung descendant, kumbaga, kasi syempre kapag sinakop sila, yung mamamatay sila lahat. Kumbaga mawawala yung descendants ng Judah. Kaya pinapahingi siya kumbaga ng sign na, kumbaga parang matalo yung dalawang bansa pala. Yung Northern Israel, pati pala yung Syria, yung parang aatake pala sa kanila. So ibig sabihin, kasi ito po yung parang problema dito sa time na to, no? Bale, si King Ahaz po, aatake ng ibang bansa. Ngayon ng Panginoon, parang sinasabihan si Ahaz na ililigtas ng Panginoon ng Israel. At yun nga, sabi niya, humingi ka ng palatandaan na ililigtas ko kayo at hindi kayo mauubos. Parang gano'n. Tama ba, Jamie? Na hindi kayo mawawipe out, hindi kayo mauubos. Kaya ito, sa pakikipag-usap ng Panginoon sa pamagitan ng Propeta Isaiah, sabi niya, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. At this is very interesting. Why? Tingnan niyo po, gawin mo ito, yung palatandaan ba, gawin mo itong kasinlalim ng Sheol o kasintaas ng langit. Now again, anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Now, ano po ba yung Sheol? Sheol is capital city ng Korea. Ay, Seoul pala yun. Sheol po, Sheol po is the land of the dead. Okay? Land of the dead. And ito po, pag sinabi nating land of the dead, ito po ay dalawang dimension po yan, no? Una is yung para sa mga niligtas, yung pangalawa naman para sa mga hindi niligtas. Okay? So yan po yung Sheol, land of the dead, temporary place bago ang paghuhukom. Okay? So sabi dito, no, gawin mo yung palatandaan na kasinlalim ng Sheol o kasintaas ng langit. Ano yung ibig kahulugan nito? Sige nga po, magkaroon tayo ng short discussion. Sa inyo, no, sa pagbabasa natin dito, ano ibig sabihin kapag sinabi na, okay, gumawa ka ng palatandaan na kasinlalim ng Sheol o kasintaas ng langit? Ano pong dating nun? Ano ibig kahulugan nun? Kapag sinabi mong yung palatandaan is kasinlalim ng Sheol at kasintaas ng langit. Parang mahirap po mangyari. Ano, Ate Ana? Parang mahirap mangyari. Parang okay. Unnatural. Yes. Tama yung sinabi ni Ate Ana, no? Ibig sabihin po nun, mag-isip ka ng palatandaan na hindi natural. Okay? Na imposibleng mangyari. Why? Kasi pansinin nyo po, kasinlalim ng Sheol, kasintaas ng langit. Itong dalawang dimension na to ay hindi po natin nakita. Wala po yan sa natural na kung ano ang nakita natin at kung ano yung meron tayo. Okay? Naintindihan nyo po? Bagay na isang unnatural or bagay na supernatural. You see? Okay? Mahalaga po ito na maintindihan natin. Yung palatandaan is supernatural. Ibig sabihin, it is out of normal. Hindi po siya abnormal kasi, again, lagpas po talaga. Labas siya ng kung ano yung natural. Okay? Tandaan niyo po yan. Bakit mahalaga yan? Makita natin mamaya. Now, in verse 12, ano yung naging response ni Ahaz? Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi ako hihingi, ni susubukin ko man ng Panginoon. Hindi ko lang alam, Jamie, kung ano yung gusto niyang sabihin dito na hindi ko susubukin. Kasi Ahaz is he is a wicked guy. Okay? Siya ay hindi po, wicked king po si Ahaz. Now, meron pong kautusan na wag mong subukin ng Panginoon. Tama po ba? Meron pong biblical na kautusan na wag mong subukin ng Panginoon. Pero dito sa kung babasehan natin yung kung sino si King Ahaz, I think yung sinasabi niya dito na hindi ko susubukin ng Diyos ang Panginoon is kumbaga parang wala talaga siyang tiwala sa Panginoon. Okay? Hindi talaga siya nagtitiwala.
Kasi iba po yung pagtitiwala na hindi mo susubukin ng Panginoon sa hindi mo susubukin ng Panginoon dahil hindi ka nagtitiwala. Magkaibang dalawang bagay po iyon. And I think ito yung sinasabi ni Ahaz. Hindi siya yung biblical na hindi susubukin ng Panginoon. But this is fleshly, makalaman, na kung saan pagpapakita ng hindi pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya, hindi ako hihingi kasi hindi naman ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa Panginoon. Hindi ko iti-testing. Bakit? Hindi ako naniniwala. No? So you see, yun po ang naging ano ni Ahaz. Pero and then ano pong nangyari? Verse 13. At kanyang sinabi, dinggin nyo ngayon, o sambahayan ni David. So ibig sabihin, hindi lang siya nakikipag-usap sa hari na si Ahaz, but he is talking to Isaiah, is nakikipag-usap sa buong bayan, sambahayan ni David. Ano ba yung sambahayan ni David? That is Judah. Okay? Jerusalem. Okay? Maliit na bagay ba sa inyong paguri ng mga tao na inyong papagurin rin ng aking Diyos? Now, ito yung sinabi ni Ahaz. Si Ahaz po ito, tama. Jamie, si Ahaz to, no? Oh, yes. Sinabi ni Ahaz. So, makita nyo dito, parang ano siya, no? Parang mockery, no? Parang mockery na makikita mo dito, parang pinapakita nito ni Ahaz na kung ano yung nangyari dito sa mundo, tayo lang to, harapin natin mga tao. Yung Diyos, dyan lang siya. No? Parang ganun ang pinapakita dito, no? Tama? Dyan lang siya. No business ang Diyos sa ating mga tao. Let's face this, parang ganun. In which, pagpapakita po yan ng pagmamalaki. Wrong view of God. Okay? Kung makikita nyo dito, parang, di ba? Parang ano siya, no? Parang noble na pagkakasalita. Na parang, for example, meron kang boss. O boss, dyan ka lang. No? Standby ka lang dyan. Upo ka lang dyan. Kaya ko na to. Kaya namin to. Kami bahala. O, hindi mo dapat, di ka kailangan mapagod. Parang gano'n, no? Parang ano siya, maganda pakinggan. Parang maganda pakinggan. Pero actually, itong sa sitwasyon na to, pride ang nakikita natin dito. Pagmamalaki. No? And walang pagtitiwala sa Panginoon. So, ano nangyari? Verse 14. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, ito na yung tanda. Isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. So ano po yung tanda na ito? Para saan po to? Tanda ito na hindi magagapi ang Israel at hindi mauubos o hindi mawa-wipe out, no? But ito'y mananatili. Pero dito natin makita na hindi lang pala hanggang sa nation ng Israel na binabanggit dito, but ito talaga ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Okay? Ito ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Narito, isang birhen na maglilihi. You see? Birhen na maglilihi. Ito ay senyales na kailanman hindi po natural. Okay? Hindi natural. Okay? This is something that is supernatural. No? At kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. At alam niyo po ba, isa po sa interesting na bagay mga kapatid, hindi nila alam ang kahulugan ng Emmanuel. At this time, hindi nila alam, okay, Emmanuel. Pero, sa pamagitan ng banal na Espiritu, ngayon, naihayag sa atin, bakit Emmanuel ang ipinangalan? Why? Verse 23. Sabi, ng banal na Espiritu sa pamagitan ni Mateo, Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, ang Diyos ay magiging tao, magkakatawang tao. 'Di ba? John 1:14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. You see? Nakita niyo po 'yan, mga kapatid? Okay? So, yun po yung nangyayari. Ito palang binabanggit dito ng propeta ay senyales. Senyales na
hindi magagapi o hindi magwawagi ang kalaban. More than the Syria or kung sino man yung bansang kalaban nila, ang binabanggit pala talaga na kalaban dito is what? Sino bang kalaban? Sino kalaban? 1 Peter 5:3. Ang galing na. 1 Peter 5:3. 'Di ba? Ang diablo na inyong kaaway. You see? Satan, no? Diablo, ano bang goal ni Satanas? Only one thing, to destroy. Hindi niya man ma-destroy ang Panginoon eh. Ang kanya na lang ginagawa, to destroy the creation, 'di ba? Tayo, 'di ba? Pero hindi, sabi ng Panginoon hindi. Hindi 'yan mangyayari. At anong senyales? Virgin birth. Virgin birth. So nung nabuntis si Maria, ito ay senyales na sa atin na finish na. Tagumpay na, nagwagi na ang Panginoon. Nagwagi kung ano naman ang kalooban ng Panginoon. And yes, Emmanuel is ang itatawag sa kanya. Now, balikan lang natin yung, by the way, naintindihan niyo po ba yan mga kapatid? Okay? May natutunan po ba tayo? Nagagaya tuloy ako sa mga false teachers na may natutunan ba? Kasi pinapakinggan ko po minsan yung mga nila. May natutunan ba tayo? Okay, anyway, balik tayo sa 23. So, Emmanuel. Now, meron lang po akong tanong sa inyo kung ano lang naman, kung napansin nyo lang naman at kung nahiwagaan lang naman po kayo. Balikan ko po yung verse 21. Okay? Sabi po sa verse 21, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. You see? At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Pero sa verse 23, in which binasa din natin sa Isaiah chapter 7:14, ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. 'Di ba? Hindi po ba kayo nagkaroon ng tanong patungkol dito or hindi po ba kayo parang naguluhan? Ano ba talaga? Sabi ng anghel, no? Recent update, Jesus. Pero sa Isaiah, Emmanuel. Bakit Jesus ang tinawag sa kanya? Bakit Jesus ang sinabi ng anghel kay Juan, ay kay Jose? 5:8. Yes. 5:8. Sorry, ma'am. Thank you, ma'am. Isaiah 5:8 pala, hindi 5:3. So, anyway, hindi po ba kayo na nahiwagaan doon? No, sabi na ng anghel sa 21, Jesus. Sa 23 naman, Emmanuel. Sino pong makakapag-explain? Ano nangyari? Kasi ako dati po talaga, tanong ko to, Emmanuel, bakit Jesus? No? Pero ano lang siya, pinapadaan ko lang. Pero ngayon, since inihahayag ng Panginoon sa atin ng kanyang salita, nararapat lang po na maintindihan din natin upang kung may magtanong man, may explain din po natin ito. Bakit sa Isaiah, Emmanuel, and binanggit din ni Mateo, yung Emmanuel, pero sa 21, na sinabi ng anghel kay Jose, Jesus, anong nangyayari dito? Diba? Ang propesya Emmanuel, pero nung dumating na, nabuntis na, Jesus na. Nangyari? Update? Nag-update? Sige. Sa ano ko, di ba yung sa propesya sa Old Testament? Ano yun? Ano connect nun? Wala, sorry. Ano po? Sige. Sige, Gab. Title po ba yung Emmanuel? Title po ba yung Emmanuel? Okay, may sinabi si Gab, title daw, yung Emmanuel.
Okay? So, yes, tama po yung sinabi ni Gab, no? Well, ngayon ko lang din po parang napag-isip-isip ko lang. Well, yes, masasabi nating title yung Emmanuel. Pero masasabi din po talaga natin na pangalan din talaga siya. Kaya lang, makikita nyo dito yung, alam nyo yun yung pagkilos ng Panginoon. Pagkilos ng Panginoon, yung redemptive plan, no, ng Panginoon. Bakit? Bigyan ko po kayo ng ideya. Sa Genesis, ang tawag sa kanya, binhi. Okay? Ito, hindi ko po na-review to. Ayon lang po sa naalala ko, binhi. Seed. Binhi ang tawag sa kanya. Then, yung napag-aralan natin yung mga hari, anong tawag sa kanya? Lamp. Ilawan. Na may kahulugan din po yun. Na, kumbaga, sign na magpapatuloy. You see? Then, kay Isaiah naman, tinawag sa kanya, Emmanuel. Yes, his name is Emmanuel. Bakit? Kasi siya, ibig sabihin nga, ang Diyos ay kasama natin. Siya ang Diyos na magiging kasama natin. Parang ganon. And then, nung nangyari na yon, dito na din nahayag kung ano naman ang gagawin niya, patuloy na gagawin niya. Ano? Siya ang magliligtas mula sa kasalanan, kung kaya tinawag siyang Jesus. Naintindihan niyo po yon? Kumbaga, para ang nangyari, nung time na fulfill na yung propesiya, doon na nare-reveal sa atin yung next na parang ganun, yung next na susunod na yugto. Parang ganun ba? Na yung susunod na yugto. Sa Isaiah, since wala pa siya, ang tinawag sa kanya, ang pangalan niya Emmanuel, na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kaya nung na-fulfill na yon, nung naging kasama na natin ang Diyos, ang pangalan niya ay Jesus, na ibig sabihin, siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kasalanan. And in which, yun din talaga ang nangyari. Parang, yes, title, and so we can also say na pangalan niya din talaga yun, na sabi nga ni Kuya kahapon, sa Panginoon, and in which totoo po to. Kung babasahin natin sa history, ang pangalan po talaga, mahalaga yan sa Panginoon. Why? Kasi, yung pangalan, po yan, parang it indicates kung ano po yung gagawin ng Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Diba? Marami. For example, Abram. From Abram, naging Abraham. Kasi, ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ni Abraham. From Sarai to Sarah. Diba? From Jacob, from Jacob to Israel. You see? From Jacob to Israel. 'Di ba? Si Simon, from Simon to Pedro. You see? To Pedro, 'di ba? From Levi to Matthew. To si Levi nagsulat nito Matthew, na siya ay si Levi dati na isang 'di ba? Isang maniningil ng buwis. And when the Lord saved him, may iba na siyang gagawin, may iba na siyang buhay, and so may bago na siyang pangalan. Tinawag siyang Matthew. Si Saulo. Kilala niyo si Saulo? Si Saulo na dati ay sira ang ulo. Bakit? Kasi hindi niya pine-persecute niya ang Panginoon, di ba? Sira ang ulo talaga nun. Well, sorry po sa term, pero it is true. Si Saulo na dati nakaaway ng Diyos at binago ng Panginoon, ano nangyari sa kanya? Naging Pablo. You see? Even si Zacarias. May kahulugan din po ang pangalan ni Zacarias, di po ba? Napag-aralan natin yan sa Luke. Di ba? Ano nga yun? The Lord is faithful. Tama? And indeed, faithful ang God kasi sa pamagitan, sa story ni Zacarias, nakita natin yung pagiging tapat ng Panginoon. Why? Kasi, di ba, kung matatandaan niyo yung kala Zacarias na story, 400 years na naging silent, di ba? 400 years. Pero pinakita ng Panginoon, despite na sa katagal-tagal na wala silang narinig sa Panginoon, ang Panginoon ay nananatiling tapat. So, ginawa niya yung bagay na yun sa pamagitan ni Zacarias, nang ibig sabihin ng pangalan niya ay, ang Diyos ay tapat. You see? And Elizabeth, di ba? May kahulugan din ang pangalan ni Elizabeth. Please help me to remember.
Anong kahulugan nung ayun, tinulungan ako ng the Lord remembers, tama ba? Yes, Elizabeth, the Lord remembers. Bakit? Anong pinapakita sa pamagitan ng ni Elizabeth, 'di ba? Siya ay nanganak. Ipinanganak niya si Juan na tagapagbautismo na anong nire-represent ni John the Baptist? Siya yung magiging mensahero, siya yung magiging sugo bago dumating ang Panginoon. Indeed, the Lord is faithful and He remembers His promises. You see? Diba? Names. And, sorry, ito pa. This is amazing. John the Baptist. May kahulugan din po ang pangalan ni John. Ano ang kahulugan ng pangalan ni John the Baptist? Meron yun. Wait lang. Tingnan natin. God is gracious. Ha? God is? Gracious. You see? God is gracious. Why? Kasi sa buhay or sa pamagitan ni Juan na tagapagbautismo, siya yung magtuturo. Siya yung magtuturo ng tagapagligtas in which pinapakita doon ng habag ng Panginoon, yung graciousness ng Panginoon. You see, names na binibigay ng Panginoon is really what? Meron talaga yan pinapakita or mensahe ang Panginoon. So Emmanuel is yes, Jesus' name. God is with us. At nung nandun na dumating ng Panginoon, kasi nga buntis na si Maria at this time, di ba? God is with us na, di ba? Now, ano nang gagawin niya? He will save. And so, His name is Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Parang, wala lang, natutuwa lang din ako. Ito pong mga sinasabi ko ngayon, hindi ko po yan inihanda. Hindi po yan parte ng paghahanda ko. But you see, the Holy Spirit is teaching us. Hindi po ako nagiging charismatic. Hindi po ako nagiging Pentecostal, okay? Pero ito yung sinasabi ayon sa salita ng Panginoon na ang banal na Espiritu ay magtuturo sa atin ng mga hiwaga ng Panginoon. And those things are things from God na itinuturo niya sa atin. Yun po ang tunay na work ng Holy Spirit. Tuturuan niya tayo. You see? And I can say na tayo ay puspos ng Espiritu Santo ngayon. Why? Because ang Holy Spirit is nagwo-work sa atin. Itong pag-aaral natin ng salita, itong nakikita natin at naintindihan natin ang kanyang salita, yan po ay ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. Now mga kapatid, bakit ko po ito sinasabi? Bakit ko po ito nasasabi? Bakit ko nababanggit yung charismatic, Pentecostal, pagpupuspos ng Espiritu Santo? Kasi again, yun din po yung pinag-aaralan ko para po sa Sunday. So you see, ang Panginoon natin is ang Panginoon na nag-aayos ng lahat. Siya ay soberanya sa lahat at kung ano man ang nangyayari sa araw na ito, kung ano man pong nangyayari at mangyayari sa susunod na araw, yan pong lahat ng iyan ay itinalaga na at naitakda na ng Panginoon dahil siya ang soberanya sa lahat at alam niya ang mangyayari sa lahat. And God is omniscient. Alam niya ang lahat. You see, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayon. Nakapagbigay talaga siya ng sobrang pagpapatibay at pagpapalakas. You know, hindi ko po pero yung sobrang saya, tuwa po talaga na wow, Lord, thank you kasi ngayon, even though hindi ito na iplano, pero siya talaga ang nagsasalita sa atin. Pero sabihin ko lang po sa inyo, baka po kasi sabihin nyo, wow, agad-agad Ryle, nakakapagsalita ka ng ganon. Hindi po. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo, yung mga sinabi ko din po, na pag-aralan ko po yan dati. Okay? Hindi po iyan yung hindi mo inaral tapos yung ng Holy Spirit masasabi mo, hindi. Wag po kayong magkakamali. Wag po tayong magkakamali sa ganun, okay? Inaral ko po iyon. And it's just that pinaalala ng Espiritu Santo na ito, ganito, ganyan. You see? So, wag po kayong, Holy Spirit pala, hindi lang magbabasa. Hindi lang mag-aral. Hindi po, mali po yun na view. Mali po yan na view. Okay?
So, ayun lang. Sana nakikita nyo yung workings ni God ngayon sa bawat isa at yung pagtuturo ng Panginoon, paghahayag niya ng kanyang salita. Ako talaga salamat sa Panginoon, no, sa kanyang pagpapaintindi ng lahat ng ito. At sana nakikita nyo po yun, no? Sana nakikita nyo po yun. So, aralin po natin ang salita. Basahin natin. Again, kung hindi man natin pa alam kung, baka kasi nga sabihin nyo na hindi yung ginagawa nila, Ryle, ganun yung mag-aral. Wag po nyo yun isipin. Simple lang po mag-aral. Basahin nyo lang po. Basahin nyo lang po yung buo from Genesis to Revelation. Tingnan nyo po, di ba? Dahil nabasa ko na po yun, nung inaaral natin to, biglang nagsilabasan po yung mga nabasa dati, no? Ganun po ang pag-aaral. Ang salita niya ang mag-i-interpret at maghahayag kung anong kahulugan nung verse na yon. So, kailangan lang natin gawin, basahin lang natin cover to cover, Genesis to Revelation. Basahin nyo lang po, kahit hindi nyo pa alam, sige, basahin nyo lang. Basahin nyo lang. No? Ihahayag yan ng Panginoon sa bawat isa. Okay, tuturuan po ng Panginoon ng kanyang mga anak. No? Siya ay ama eh. Ama siya eh. Tuturuan niya talaga. Kaya lang, hindi lang natin kasi nga yun, nagkukulang tayo sa pagbabasa. No? Basahin nyo lang po. Huwag po kayong manghina na, ay, hindi ko to alam ay, Huwag. Basahin nyo lang po. Basahin nyo lang po. Okay? So, yun po. Baka may mga tanong po or may idadagdag po kayo. Sa verse 20, 22 at 23. Baka may dagdag po kayo. Share po kayo maglala, mag-share po. Or baka may tanong po kayo. Wala na po ba? Ayan. So, sige po. Bukas, magpapatuloy po tayo sa 24 at 25. So, matatapos po natin yung chapter 1, 24, tsaka 25. Bukas po, 24 at 25. So, salamat no sa Panginoon sa kanyang paghahayag ngayon. So, tayo po ay manalangin para sa pagtatapos po natin. Let's pray. Panginoon, ako po ay tunay na na-amaze po sa iyong pagkilos. Tunay nga na ikaw ang nagtuturo sa amin. Tunay nga na ikaw ang naghahayag ng mga bagay na hindi pa namin naintindihan, naunawaan. At ito nga ay sa pamagitan ng iyong salita at ng banal na espiritu na siyang nananahan sa bawat isa na binuhay mo. At salamat Panginoon dahil ang iyong mga anak ay hindi lamang tagapakinig, kundi tagagawa, tagasunod ng iyong salita. At tunay nga dahil ito'y sinabi mo na makikita ito sa aming pamumuhay na ang mga tanda na kami niligtas mo ay kami ay nananatili sa iyong salita, nananatili sa iyong pag-ibig sa pamagitan ng pagsunod ng iyong mga kautusan at pamumuhay na naayon sa iyong kalooban. Patuloy ko pong idinudulog sa iyo, Lord, ang iyong iglesia dito sa Kapkaben. At patuloy mo kaming ihanda at bigyan ng pag-unawa. At panalangin ko din po sa mga kapatid namin na naliligaw pa. Naway ihanda mo po ang bawat isa ngayon na mapuno ng desire para ihayag ang iyong ebanghelyo at upang marinig ng mga tupang naliligaw pa ang iyong pagliligtas. Salamat Panginoon dahil ikaw po ang gagawa nito sa oras na iyon na pong itinalaga dahil ikaw ang soberanya sa lahat. Purihin ka o Diyos, ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, thank you po sa lahat. See you po ulit bukas. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye. Thank you. Thank you. Tita Che, thank you. Tita Susan. And Ate Arshan. See you. Bye-bye.